Off the scale, that goes from hot to crazy. Fingernails, won't you think I was feeling cocked out and back in your jeans, holding your waistline? You make the light and the shadows hide. Your body gets twisted and tangled in mine. Love so good, how could this be free? I keep your secrets safe with me. Nobody knows you're out of control, but I see your side behind the closed doors. They get a glimpse here on the dance floor. You move like an animal. Nobody knows you're out of control, but I see your side behind the closed doors. They get a glimpse here on the dance floor. You move like an animal. I'm big on my mornings. Ang tagal ah! Ang tagal naman! Ang init na naman. They added this stuff. Ba't ang todo? Ba't ang todo agad? Lagkit ah. Ay, konti lang pala. Ano sabi niya? Ano? Ba't ang todo? Wait lang. Oh.
Kanina inaantok na ako, mag-i-sleep pa sila dapat talaga ako. Buti nagising extra ako sa alarm ko. Ayun, SKL lang tayo. Kaya mukhang bagong gising, no? Diba? Mga kaganon. Ayun, may balak pang umasan, no? May chance talaga. May chance dapat. Hindi ako nag-isa extra. Parang di naman. Hoy, totoo nga ako. Nakasleep pa sila nga ako. Ba't kaya inaantok ako ba ganitong oras? Mga 8 p.m. May panis na lawi sa... Namiss ko to kasi yung hair ko na to, parang last year ko pa to nasuot. Ay, nabulok na lang talaga din siya kasabay ng mga hatol natin na nabulok na, no? Wait, gusto ko nakaganon yung hair ko dito. Ayun, Shanta. Yes. Okay, pag 1,000 na wait na mag-ilams lang ako ng very light. Ayaw, 1K na nag-ilams lang ako. Eh kasi baka inaantok pa ako eh. Para magising ako, te. Tsaka para magkaroon ako ng muta. Ayan, bigay ko sa inyo, te. O, diba meron? Okay, so yes, simulan na natin ang Nyogok time for tonight dito sa TikTok Satellite. Anyway, mga I love you ko. So, okay, ang dami pa kasi nag-message sa akin. So anyway, let's move on. Simulan na natin ang ating first study sa ating category na... Libido is a lush hobby is a lush komedya. At ang kanyang titulo dito ay... Asan na yun? Nyorat Silog! Hoy, gusto ko ba naman ng mga silog-silog? That's my fave talaga. Lalo na pag mga breakfast, a lunch, a dinner. Favorite ko talaga kinakain yung mga silog-silog. So, simulan na natin! Simulan na! So, ano gagawin? Let's read it! Eto na. Ang sabi niya dito na naman siya. Nag-crave kasi ako bigla, te. Bakit hindi ba pwede i-share? Ang dadamot mo, no? So, ito na. Psst, nakimaingay. Ang sabi niya dito, ba't ang patay ko dad? Ang galing nyo. Okay, nalaf agad ako dun na. Umpisa pa lang nilaf nyo na ako. Okay, so let's move on. Ang sabi niya dito, hi, Mima Sophie, na nyogbog sarado na sa dami ng mga dental procedure. Pero in fairness ang ganda na ng teeth mo. Prestige, baka naman. Thank you so much, Prestige Dental Clinic. Ayan, yes, napapansin naman natin na okay naman na talaga yung teeth ko. So, sana matanggal na rin ang braces para alam mo na nakabani teeth na. Tsaka matanggal na yung dito, bong extra dito. Anyway, let's move on na. Ito na. Sabi niya pa dito, kay DJ Mod na may sa Mod at sa mga igites dyan na nagpapameldi kay Mima Sophie, ayusin nyo. Damay sibilyan pa kami mga absinera pag nanunood ng replay. Ayun, collateral. Itago mo na lang ako sa pangalang Raichu May. Raichu May? Okay. Pang ilang revise at send ko na to ma'am. Music lover ang Poklang Pilipina pa yung hatol ng first draft neto. Ayun, panahon pa ng kopong-kopong. So, hindi ko pa rin ito nare-read for the past, ilang years now? 2 years? 1 year? Grabe, no? Okay, so I think maganda din yan na kailangan i-revise nyo kasi i-send nyo. Natatawa
nagtatabunan kasi, te. At least nabasa na kagad kita, no? So, let's move on na. Ito na. Sabi niya pa dito, anyway, this happy year back 2019 man, nag-overnight si Boa sa amin habang wala yung roommates ko. Habang masarap ang slipasil ko, ay pinagluto niya ako ng hotdog, egg, barijuana, ay arwana pala, at ano? Barijuana, ay arwana pala, at sinangag. Okay. Nagising ako sa nakakatakam na amoy ng sinangag at ang aroma ng lawaystra ko sa bibega. Bantot niyan! Agad-agad akong bumangon sa kamera at inorpap siya. Lang, ang sabi niya, oh, gising ka na pala, babe. Lika, kain tayo. Deep voice ka dito, ma. So, super deep yung BF niya. Okay, ayusin ko, wait lang. Hindi kasi ako marunong mag-deep voice eh. Deep throat, pwede. So, Butang arbag! So, let's move on. Ito niya. Okay, didemo ko ha. Okay. Gising ka na pala. Ang pangit, hindi ako marunong. Lika ka, hindi ka talaga kaya. Sorry na. Kasi I'm not a voice character. Ano tawag sa ganun? A voice sender? Ano? Voice talent. Okay, yun. So let's move on. Ang sabi niya pa dito, ito niya. Napasabi na lang ako ng kaninong hotdog po yan? Baka sa roommate ko po yan, ha? Pa-baby voice ka dito, ma. Ang sabi naman ni Boa, over naman sa ass. Ayun yung binili nila kahapon sa Bontalu. Ayun yan, they're juicy. Hoy, taga-ano ka lang? Taga-East? Or something like that? Kasi Bontalu eh. Baka alam niya yung Santalu. So, let's move on. Ito na. At ayun na nga, ma, napalaban ako sa kanin sa burap ng hot silog na gawa ni Owa. Isama mo pa yung malasyarsyado na luto ng scrambled egg niya. Breakfast talaga. Okay, so let's move on. Yung itlog na ginisa kasama ng kamatis at sibuyas, tapos season with patis and a little bit of pepper. Fast forward British accent pagkatapos namin kumain ay parang nananalaytay sa dugo ko ang herbogma, which is the veins. Tumibok na. Okay, may umbok na or na-process na doon yung blood vessel sa the veins, no? To do the herbog. Okay, gets real do, ha? Malamig din kasi yung panahon na yun dahil kakatapos lang ng Julan. Walang ano-ano ay nagpatanong ako kay Boa ng, wanna play with me? Ang sagot naman niya, yes, I. Sige. So, nagdip-to-lelap kami nito kahit may bawang pa ang mga bebega at lalamonelya namin. Tikman! Hanggang sa... Wait lang. Hanggang sa nag-jingo plus kami, ay dahan-dahan kong hinawakan ng ngiti pirate ni Boa. Nasarurok na ng tagumpay ang tigastra niya, ma. Ba't dalok-dalok with demon voice? Ba't dalok-dalok with demon voice? Ma, inorpap ko na ang ngiti pirate niya at napasabi na ako ng, huy, kainin mo nga yung tirang sinangag, ulamin kong tarugo mo. Huy! Bakit nilagay sa plates? Ano ba yun? So, pwede. Pwede ilagay sa plates yung ngiti pirate? Ano naman yun? Bawal yun! Pag tinidor ko yan, ha? Pag yan tinidor ko, ha? Ay, nako. Okay, let's move on. You try. Ba't inula? Wait lang yung trangkeya ko. Ang sabi niya pa dito, tinitidor? Ano? Wait lang, tinidor. Okay, tinidor. Sabi niya pa dito, ito niya. Ma'am, patuloy kong ino-orpap ang buong laki nito hanggang nag-change position na kami para siya naman ang trumabaho sa akin. Ayun, Labor Day. Magaling siyang mag-criminology na sa sobrang galing ay nagkakuyakoy na ang wewet ko, Mima, sa excitement. Ayun, close open. At ito na nga ang first, the West, there. Hadej Mod. Ano kaya nangyari, no? Baka may sobrang balat yung ulam niya. I think, ako
Ako kasi pag kumakain ako ng hotdog, tinatanggal ko muna yung skin bago ko kain. O di ba, may ganun naman. Like kahit sa mga Hungarian, diba, may skin siya ng, ano skin ba yun? Like parang the intestine, right? So let's move on. Minsan ganun ako mag-trip kumain ng nyotdog. So let's move on na. Sabi niya pa dito, longganisa yun eh. Ba't nilongganisa? Ba't nilongganisa? So let's move on. Ito na. Longganisa ba yan? Okay. Sabi niya pa dito, ito na ang, ano niya, ang twist up. Ma, habang sinusut-sut niya ang wewit ko na malabulalo. Yung ano yun, yung... Bakit niya ako bibigyan ng noodles? Eh, hinanap ko yung bulalo, yung sinusut-sut. So, let's move on. Ay, napansin ko na nag-start na ang Zumba session sa court. Ang gingay, ma! Parang sa bahay niyo, ma, kapag nagdadagok time kami, nagbabasketball, di ka pa dyan. Pero dead-as man lang kami ni Bowa dahil music lover naman kami. At habang naka-motorcycle diaries musician ako sa Nitty Party Bowa, ay sumasabay ang tugtog na iyug-yug mo ba? Iyug-yug mo. Ang tagal na nun So talagang may nag-perform. Gets the real though. Ayun, luningning pasok. At dahil batang wawawi ang keki na to, ay sinabay ko sa part ng iyog-yog-yog-yog-yog-yog ang paggiling ko at pag-side ko sa tarugo ni Bowa. Gets do. So, iyog. Paano ba yung step ng yug-yug dati? Ganon? Ano ba step ng yug? Wait na, I'm gonna search it. So, na-beat na sabay daw niya yung step eh. Yung step ng iyug-yug mo. Iyug-yug mo. Okay. Okay, can you search it? The Gemad? Yeah. Okay, tingnan natin. Yung step, hindi ko alam na yun. Okay. Ganito. Okay. Sa chorus na, iyog. Yung daw yun sa part na yun. Okay, side. Okay, side. Ayan, itong part na to. Oh, gets. Pag ganun siya. Okay, gets daw. Okay. Sige nga, itatry nga natin kung paano mag... Okay. Perfect yan, perfect. Okay. Parang hindi sabay. Hindi na pa si Mother. Hindi sabay. Siguro, tawag dito, offbeat sila, no? So, DJ Mike, can you go back to one for the Amacare? Okay, thank you. Hindi sabay, naisip ko, no? So, let's So, let's move on. Ma! Nakamasapot at killer smile ako sa burap, ma, dahil nilabanan ni Bowa ang pag-bouncing baby girl ira ko at tinapatampa ng bantot demonyong kaldag. Ito naman ang pinaka-last twist out there. DJ May. Nang isusutok niya na ang white cast sa lalamunelya ko, ay parang iba yung lasa niya. Nag-blend ang mapaklang lasa ng white cast at strong flavor ng garlic at naglasa itong garlic yogurt sauce. Hindi, baka yun yung garlic sauce ng diba? Diba may garlic na dip, like that? Like, what the, okay. So, let's move on. Shawarma sauce. Yes, gets dough. Ma, parang gusto ko ngang ipunin, ilagay sa bote namin dito sa peanut butter, para soon, gagawin ko. Bakit kinulik? Fast forward, ma, hindi din kami yun na.
Wala. Third jerker to. Okay, tingnan natin yung ano ha. So, i-move ko lang into third jerker kasi bilang nag-fast forward siya. Fast forward man, hindi kami nagtagal ni Bowa. Hindi namin kinaya ang LDR or at a lockdown that time. Friends pa din kami until now at nakapag-migrate na din siya sa ibang bansa. Pero hindi ko makakalimutan ang yugyog na yon. Tuwing naririnig ko ang yugyog, ay naalala ko talaga siya, ma. Parang music to my ears. Ang sarap sa pandinig! Ma. Kaya malaking bahagi sa akin yung kanta ni Kuya Will. Dahil yun talaga ang nagpapaalala sa akin. Yun naman, napahaba na tong sulat ko at isang kamay nga lang ang nagtatype kasi nag-nyonyokol ako. Walang proportions kasi alang na mag-cosplay ako na butiki sa dingding at i-video ang yugyugan session namin. At sa mga igita siya na palawan sa once sa bunutan ko mga nyulbunyo, ang sakit nun. O siya, bahala na kayo, basta ng kilikili ko. Bye! Nagmamahal, Raichu May. Gets daw naman, kaya lang ang sad, no? After that, happiness na yun eh. Tapos, naging third jerker. Sayang. Pero anyway, at least, diba, may alaala kayo every time na maririnig nyo yung kanta na yun, eh, may isip nyo yung kayong dalawa. Diba? So, you try to listen ulit, no? You try to listen ulit. Tsaka ba't kasi iipunin, te? Kaya siguro nagtampo din siya kasi inubos mo eh. Magtira ka naman! Sa amin. Magtira ka naman sa amin. Okay, ano hatol natin sa kanya, mga I love you ko? Nanghingi pa talaga eh, no? Okay, ano? Bleeding a love. Okay. Ay, ang galing nyo ha. Kasi may love nung una eh. Tapos bilang nawala. Ang galing nyo talaga, no? Okay, DJ Mod. Bleeding love tayo. Okay, yes. Thank you pa. Thank you. Okay. Yes, pa-move naman, DJ Mod. Kasi wala akong space here eh. Let's go. Gano'n pala yun. Nabuo ko na yun eh. Okay, isa pa. Nabuo ko yun eh. Diba, nabuo ko pala yun. Last yung isa kong step lalo. Anyway, thank you so much for sending your story and thank you so much mga sa inyong mga comments and hatol. Ayan. Ay. Ano sabi? Te, wala akong bripangot eh. Inulit mo pa talaga kumakain na kayo. Pag di ginawa, may reklamo. Pag ginawa, may reklamo pa din. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta eh. Asan? Asan? Favorite ko yung asan na sa yung dalawan. Guys, gawin nyo nga yun. Putos mo. Ang drama lagi. Okay, anyway, thank you so much sa mga nagpapa-OA time. So, let's move on with our next story. Hadi J-Maid. Yeah, saan naman na? Yes. Okay, ano to?
Oh, so this is action. Parang action kulaba. Okay. Okay, let's watch this. Parang let's watch this. So, let's read this of one. Para siyang suspense. Our next study category is kulaba is a lush dilubyo is a lush SKL. At ang kanyang titulo dito is Kumapit Ka, Bading. Kumapit Ka, Bading. So, anong gagawin? Let's read it! Grabe to. Grabe ata to. Ayusin natin. Para tayong mga parang attorney. At sabi niya dito, Hi, Mima Sophie. As a lush of Daddy Willard. As lush as sa'yo ng Sophie and ko. Ba't ang todo? Wait nga lang yung todo ko. As a lush as sa'yo ng Sophie and ko. Dahil wala nang kumpanya niya. Sabi mo mag-focus ka na sa Nyambok Time dahil sa bagsak mong negosyo, pero inaabsinan mo kami. Ang kapal talaga ng mukha mo. Galit na tono dito. Doon tinagalingan ko na nga mag-read ang melody nyo, no? At hi sa mga e-geaters na ang melody. At mahilig sa Wansa, Gnarly, at kung ano-ano pa. Abang na abang kayo sa pagbabalik ni Mima Sophie. Sana nakabalik na siya sa pag nabasa niya itong story ko. Ayun, The Return of Spider-Man. So this story happened August 22, taong kasalukuyan. Depende na lang kung kailan mo ito mababasa. Gugora kasi ako sa bahay ng friend ko para mag-work at tumambay na rin and may dala akong muffins and crinkles na binili ko sa BFF ko kasi she's baking na and order na kayo, please. Masarap to, bunga. Ang dami mong ads Fast forward, umorder din yung friend ko na Thai food sa SM Fairview. And since ako malapit doon, ako na nag-pick up para dalhin sa balon niya. Ala, ano yan? Uy, grabe naman. Ba't may flowers? Napapastop tuloy ako. So, let's move on. Ito na. Sabi niya pa dito, nag-move it ako para di ko naharapin ang malalang traffic ni FCM. At nung naghintay na ako mag-move it, may kaway na kaway sa akin. Tas di ko pinapansin. Mel, di ba? Pero, paano kasi, ibang plate number, yung nandoon sa app. Tapos yung guard na katabi ko, sinabi na, baka yan na yun, kuya. At ito na ang first twister. DJ Mod, bilas mo na. Manang nilapitan ko siya, kilala niya ako kasi tinawag niya ako sa name ko, pero iba yung plate number ay dahil yung sasakyan niya mismo ay sira daw, kaya ibang motor ang gamit niya. Cool ba ako, Madel? Red flag yun eh. Fast forward, sumakay pa rin ako, pero mas struggle. Ano ba? Sumakay pa rin ako pero struggle and keki na to dahil sa dami kong bit-bit, backpack, and nandun yung laptop ko, paper bag na may hawakan, na may 5 boxes ng crinkles and muffins, at 2 take-out order ng Thai food na nasa paper bag. Ito na, agad-agad ang second twister. DJ Mon. Habang nag-drive si Kuya, di pa kami nagkakalayo masyado, medyo gumigewag-gewag yung motor at bigla siyang humarurot. Naloka ako kasi ang dami kong bit-bit, so baka malaglag yung dala ko, at ang ginawa ko is nilagay ko sa paper bag yung isang take-out order para hawak ng isang kamay ko at yung isang siniksik ko sa bag para yung kanang kamay ko ihawak ko sa handle ng motor sa likod, banda, para di malaglag at yung dala ko. Ginawa ko to nang huminto kami sa gas station at ito na ang pinaka-final twister. DJ Mod, ano ba nangyari talaga? Yung nasa stoplight kami. May nasa stoplight kami banda itong si Kuya biglang tumayo sa motor niya at lingon ng lingon sa kaliwat kanan.
Kulba ako malalama kasi para siyang enga or para naka-jit-hit. Dahil namumula-mula ang pesang at mata niya. Kaya pala kami pagewang-gewang, tapos nang bilang huminto sa harap namin yung motor kasi may tatawid, bilang preno din siya. Kaya muntik na kaming malaglag. Malala yung kulaba talaga Kaya kahit di ako pala dasal, napapray ako na ligtas na sana ako makarating sa bahay ng friend ko. Yun nakarating naman ako sa bahay ng friend ko, pero nanginginig nga lang ako sa takot dahil sa insidenteng yun. Ito pala pinaka-final twister Pagkababa ko ng motor ni Kuya, bumaba din siya at naglakad-lakad para talaga siyang engge. Or basta di siya normal Inabot ko na yung helmet, sabay alis dahil takot talaga ang keki na to. Yun lang sa nagsabing once ito, wag sa na-experience ko at sa hatol ng Norly, palitan nyo na lang kaya si Mima Sophie sa pagbabasa palibhasa ang perfect way. Tama na kayo basa ng kilikili ko. Love you. SKM kasi. Gets no. So, na-experience niya nito nung August 22. Ay, weird naman talaga, no? Ba't kasi ganun? Parang, minasakyan mo, parang kakaiba, diba? It's not safe, no? So, thank you so much for sending your story. Kaya mag-ingat-ingat din kayo mga I love you ko. Pero talaga sabi niya, tama yung malaking red flag na iba yung plate number dun sa nabook mo na, no? Okay, sumbong na lang natin sa pablatter na yan, kung talagang diba? So, can you go back to, 140 please? Thank you so much. Ano ba nirereklamo mo, ha, Jessifel? Sige, ang reklamo mo. Sige, reklamo mo. Malakas ba ulan? Umuulan nga pero nawala na din. Kanina umuulan. Okay, anyway, let's move on with Enga tayo. Huy! Ano yung mga jocksident dun tsaka mga kakaiba. Pag komedya lang, din na tayo maghahatol. Pag mga ganyan, like, very traumata or kakakulba, huwag na tayo maghatol. DJ mo, dibigay mo na nga. Ano naman? Para ko si Rita Avila dito. Ganda ko dito. So, let's move on now with our next story. Ang ating next story category is, this category ay ubo. Okay, mamaya na yun. Medyo may komedya din naman tayo dito ngayon. Ang ating next story category is, this category is horror, is a lush kulaba, is a lush takot ako. Lagyan ng asin para bailot. Okay. At ang kanyang titulo dito, tabi-tabi po. Yeah, tabi-tabi po. Or tabi-tabi. So, ano gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, Yuhu! Kamusta ka, Mima Sophie? Sana okay ka lang. Ayan, kinumusta ka na. Sabi mo na naman na hindi ka kinakamusta. Sana mabasa mo itong personal na nangyari sa akin, at warning lang sa mga e-gators na mag-pray muna kayo bago mag-sleep seal at jumihi na kayo ngayon dahil baka mamaya hindi na kayo makapunta sa CR mag-isa. Totoo itong nangyari sa akin. Alam kong hindi ako paladasal at sana huwag niyo akong gayahin. Another na naman dito. Wala na nga. Pinalis na nga. Magdadagdag na naman. Okay, sana kung makulin niyo ako. Okay, sana kung makulin niyo. So, let's move on ito na. Psst. Ang sabi na dito, ayun. Ang sabi niya dito, ito na, this history happened last 2022,
Matagal na pero sari-sariwa pa din sa akin ang mga pangyayari na tuma. Isa akong call center sa isang sikat na kumpanya dito sa Pampanga, pero taga Nueva Ecija ko. Meron ako doon isang malapit na kaibigan na nagtatrabaho din sa Pampanga, itago natin siya sa pangalang Jello. Sa San Fernando, Pampanga, mainaya niya akong sumama na lang sa bahay na tinitirhan niya para makatipid ako sa pag-upa sa bahay. Bahay yon ng tito niya. Sino ba naman ako para tumanggi pa? Libreng bahay na yun eh. Magiging bato pa ba? Fast forward, British accent ay lumipat na ako din. Nag-start na din ako mag-work Okay naman yung bahay tahimik ang paligid. Mga ingay lang ng alaga ni tito na kambing, bibe at aso ang maririnig mo Hindi naging mahirap para sa akin na i-close ang tito ni Jello dahil mabait naman ito, kaya mabilis na palagay ang loob ko at hindi ko napapatagalin dahil ito na agad ang unang twister. DJ Mod, kaka. Makaka-out ko lang sa shift nun dahil night shift ako 12 AM nag-start ang shift ko at nakapag-out na ako ng 9 AM, ay may na-receive akong text sa kaibigan ko na si Jello. Ang sabi niya ay umuwi ako agad dahil maglilipat kami ng titirhan sa lumang paupahan na apartment ni Tito dahil sa kasalukuyan namin titirhan ay may uupa na. Mabilis naman ako umalis sa office at dali-dali pumunta sa sakayan para bumiyahe pa sa San Fernando. Galing pa akong Dao. Kaya mahigit 1.5 oras ang babiyahihin ko Mga pasadong alas 11 ay nakarating na din ako sa bahay Naabutan ko naglilipit na si Jello, kaya hindi na ako nagbihis at tinulungan ko na ito. Fast forward, British accent ay nakarating na kami sa dating pinapaupahan na apartment ng tito ni Jello Medyo luma na, pero tatanggi pa ba at magre-reklamo? Nakikita na nga kami ng libre, diba? Pagdating namin doon, ay nakasara ang pinto kaya agad-agad ko itong binuksan at tumambad sa akin ang napakabigat na kapaligiran May mga double deck na kamera sa kaliwa at kanan at sa bawat isang kama ay may electric fan Agad naman akong naupo sa pinakaunang double deck at balak ko doon magpahinga at magstipasil Maya-maya pa ay nakapag-ayos-ayos naman kami ng gamit and everything nice at kinamusta kami ni Tito at sinabi namin okay naman kami. Naligo na din ako at nagpalit ng dametstra at dahil sa pagod ay humiga na ako sa napili kong kamera. Sinabi ni Jello sa akin na magpahinga na muna ako dahil pagod na nga ako sa biyahe at tatawagin na lang niya ako kapag kakain na dahil hindi pa kami naglo-lunch. Humiga nga ako sa kama at pagkahiga ko pa lang ay parang umiikot at mabigat yung paghinga ko Umupo ako sa pagkakahiga dahil baka sa pagod ay najilo ako. Nang may himasmasan ay nagawi ang tingin ko sa electric fan na nasa bandang dulo ng double deck na nakapwesto sa dulo din at kulaba ako dahil nakita ko umiikot-ikot ang hélice ng electric fan habang kita-kita ko ang saksakan niya ay nakapulupot sa leega ng electric fan Walang hangin doon, for sure na sure ako. Imposible din dahil kulob lang yon at imposible ang electric fan ang dahilan kung bakit umiikot yon dahil sa akin ito nakatutok. Sa sobrang takot ko nahiga ako at pumikit na lang. Pero habang napapikit ako ay may narinig akong bumulong sa tenga ko at nagulat ako at nagmulat ako ng mata at umupo habang hingal ng mahigpit ng mata ko hingal na mahagip ng mata ko ang electric fan at hindi ito gumagalaw Wala din ang mga bulong kaya naposisyonan ko na kunin ng ketay ko at ito na ang pinaka-last twister. Hindi ko alam. Ano yung natunog? Tunog daw na may bumulong daw sa kanya tapos gumagalaw yung electric fan. Makulaba ako sa nakita ko dahil sa side ko, kung saan ako nakaupo, ay nakita ko yung sarili ko na mahimbing na natutulog. Oh!
tawag sa ganyan? Yung parang lumabas yung kaluluwastra? Kulaba ako noon. At pilit kong inaabot ang sarili ko na nakahiga pero hindi ko ito mahawakan, ma. Halos bumibigat na yung paghinga ko at iniisip ko na kung panaginip yun ay sana gumising na ako. Mas sa pagdilat ko ulit ng mga mata ko ay nakita ko na lang si Jello na yinuyugyug ako habang basang-basa ako ng pawis at umiiyak na pala ako, ma. Andun din si Tito na parang malalim ang iniisip, ma. Nahimasmasan na din ako maya-maya at nagulat ako na tinanong ni Tito, nagpaalam ba kayo nung pumasok kayo dito sa loob? At biglang tumaas lahat ng balahibo ko, ma, nung naalala kong anong kabod? Kabod ko na lang buksan. Naalala kong kabod ko na lang buksan ng pinto nung naglipat kami. At ako pa ang nagbukas nun. Lesson rin sa akin na kapag hindi pa kayo pamilyar sa lugar, matuto tayo magpaalam o kaya naman magtabi-tabi po dahil hindi natin alam kung may nauna sa atin doon sa lugar na yon. Hanggang dito na lang, Matt. Maraming salamat sa pagbasa ng story ko. More power sa'yo. Sana ma-achieve mo na ang La Nina SL Lavish Lifestyle. Walang proof of purchase dahil kabod is basta na lang. Okay. Basta. Okay. Kasi hindi ko naman alam eh. So let's move on. Sabi niya pa dito, walang proof of purchase sa luma kong phone ng picture ako ng apartment sa maling sabing once so wala na akong laban dyan kung maniniwala kayo, okay? Kung hindi, ay okay lang din. Tama na kayo, basta na ang kilikili ko. Bye! Tabi-tabi po. Gets do. Basta na lang binuksan. Okay. Once sa kakatapos lang niya pinanood ang Insidious. Oo, astral projection niya. Yun, nakuha mo. Yun. Nakakakulba pa din yun, no? Na-sight mo yung sarili mo na nakasleep seal. Dapat talaga mag-pray before we sleep. No, thank you so much for sending your story. Tinakot mo kami, ha? Talagang natakot talaga. No? So, thank you so much. So, DJ Mon, can you go back to 140, please? Baka pagoda lang siya kaya ganon. May chance. Komedya next, ma'am. Ayun to spoil. So, let's move on with our next story. Okay. Ang ating next story category is, this category is, ubusin na nga natin tong part na to. Anong part na to? Libido is the lush. Estrata is a lush bagansya. At ang kanyang titulo dito is, anong titulo? Wala kang nilagay, te. Ang titulo is DT Story. Ang titulo niya is DT Story. O baka naman may kinalaman talaga sa dagok tayo. Okay, gets the real. So anong gagawin is, let's read it. Ito na. Ang sabi niya dito, hello, Mother Sophie at sa mga ka-editors. This is story year back 2014. Kaka 2 years lang namin ni BF ko at sobra pa ang exploration namin sa libido moment. So, Merlet yung nagsend sa atin. So, ito na nga, ma. It was a rainy afternoon. Kakauwi ko pa lang from school rin. At naisip kong i-text si Boyfie kung nakauwi na rin ba siya kasi wala nga Josok noon. Ayun. Sakto, pauwi na rin daw siya. Konting background lang, ma, ha. Chinat ko si BF para maglibido kami kasi umalis si Mother para mag-play ng volleyball. 3 hours din yung schedule nila. So, I thought enough pang time for that nyarurot, ma. So, ayun. Nakarating na nga si Boyfie dito sa house at dumiretso na kami sa kwarto rep namin, ma.
Nagmerienda muna kami ng very light para may energy at tari. Tama naman, pa-kondisyon. So, let's move on. Di ba naalala niyo dati na walang kain, tapos nagkaroon sila ng neuroth or libido bilang na Jimatay. No? So, tama naman. So, let's move on. And then, nahiga na nga kami for candle. Yun lang. Dapat kasi after kumain, wag agad humiga. No? Kasi, baka hindi kayo matunawan. So, So, i-resetahan ko kayo ng drink before or ayan, maglinis muna ng board to one. So, let's move on. Ito na. Sabi niya pa dito habang nakasandal ako kay Boyfie, dumikit yung tuhod ko bigla sa nitipirot niya, ma. The veins. Diyan magsisimula yung the veins. Ang galing nun! Okay, gets daw ha? Ma, naramdaman ko yung texture. Ba't ang todo sa tigas? Ba't ang todo? Ba't ang todo sa tigas? Parang metal, no? Siguro may yung past. Kung babaloktot, alam niyo yung ruler na ginagano, kung babaloktot. So, let's move on. Ito na. At ayun, ma. Minasahi ko na muna yung nitipirot niya. Huh? So, hanapin yung pulso, no? Ng nitipirot, tama ba? Pero walang ano yun, yung ugat, move forward. Okay, gets do. Kailangan pala i-massage. Okay. Ma. Hindi mas ata. Gets do naman. Ito naman, siyang patulan. So, let's move on. Ma, ito na nga. Minasahi ko na muna at namumurasan ng tarugo ng masimulan na. Kasi nitipirot na yun eh. Magiging bato pa ba? After a while, best and dry hump si Manay with dip to lalap kay Boyfie. At ito na ang Twister Ma. DJ Mod, kaka. Mahabang busy kami sa dry hump ni Owa, nagulat kaming parehas ng may magbukas ng pinto. Oh my God! Bagahan siya! Hindi namin narinig yung pagbukas nung gate. Kasi sobrang lakas ng ulan noon. At ayun, Mima. Siguro na nakita kami ni Mother yung shoes ni Jowa sa gate, nagmadali siya at dumiretso sa kwarto. At napalitan ng libido namin ni Owa ng kaba. Dahil super strict ang Mujikes. Di naman kami nakajubansa or anything pero sobrang iksi ng suot ko noon at ayun. Nakrompal kami parehas ng Owa ko. Ala! Ano ginagawa nyo? Ano ba yun, Mama? Ano ba yun? Kasi mali yan ganito. Ganun pala. Sanampal pa talaga ako. So, let's move on. Ito na. Ma. Ba't ang todo? So, siguro, ba't ang todo? Ano pa kasing tama, Ma? So, let's move on. Sabi niya pa dito, ayun. Ang sweet pa nga ni Jowa nun kasi he tried to shield his arm sa hagupit ng sampal ni Mother. Ayun, for the istorbo ng libido si Muji. Shoutout sa'yo, Muji. Next time, kumatok ka muna. Huy! Anong name ng Muji mo? Baka nag-watch din siya ng DT.
Shoutout sa iyo, Muji. Next time, kumatok ka muna bago ka magkukukrumpal-krumpal dito. Ito lang man, yun lang up to this day, tinatawanan na lang namin yung kwento na yon kasi 14 years na kami and fiancé ko na rin siya. Oh! 14 years! Ang tagal! Never ba? Oh my God! Ang tagal! No, tama. 1, 2, 3, go. Magpakasal na po kayo! Kasi fiancé na, kapakasal na yan. Grabe. I envy you. Ba't ang todo? Ang tagal! Ayun, happy na ever after. Congratulations agad simula pa lang yan. No? So, yeah, enjoy your love and be the love. Be the love. Thank you so much for sending your story. At least, diba? Yun na pala yung pinakamalalang twister. Ay, 14 years Ano pa bang mga ibang twister nyo na mag-owa, diba? So, very SKL lang yung sinan niya sa atin, guys. Yun na yun? I think gawa tayo ng hatol na yun. Kapag walang masyadong, alam niyo, di ba, may one sa gnarly, sa akin naman ang gagaling yung gnarly or sa kanya, depende din. Tapos, yun na yun. Kapag nabitin tayo or something kulang pa, no, sasabihin natin ng yun na yun. Anong ihahatol doon? Bago na naman. Yun na yun, yes. Bago na naman. Batang todo? Ano batang todo? Batang todo? Pauso na naman siya. Thank you so much for sending your story. Ayan, grabe nakakatuwa yung 40 year. Ay, Carlos, thank you so much sa pa-OA time mo, ha? Grabe. Uy, Carlos, dapat niya. Uy, tama na. Yan, ito naman yung bintana. So, thank you so much. Ba't ang todo? Panis na yan next week. Ito naman, minamadali mo, te. No? Bigyan mo naman 1 week, te. Yun na yun. Anyway, thank you so much. Sasarap daw ng top 5 viewers, sabi. Sino ba ang top 5 viewers? Top 5 viewers ba itong mga, mga OA time boys, OA time girls natin? Tama ba? Hindi ko nakikita kasi. Okay, ano hatol natin mga I love you ko? Ano, tawag ito? Blue love, ano yun? Kasi magpapakasal na eh. Ay, alam ko na. Kasi magpapakasal. I think, ano yung kanta ni Bruno Mars? Yung may kasal-kasal. It's a beautiful night. Ayun ba yun? Ano is it all? Kasal-kasali, kasalo ka. Meron ba yun? Ayan. I-ano na natin, i-tribute na natin sa kanila kasi let's go. Nga, nakita ko na tayo. Ayan. Magpakasal na po kayo. Ayun, reception. Dito lala po, please. Oh. Ayun, flash mob. Uy, oo, na-flash mob namin to. Ang galing mo dun, Ano na kasi, tigilan mo nga yung pride. Okay, thank you so much. Ano ba yun? Sana nagsumasagot yung letter sender or nagre-reply siya sa email natin. So, Digimon, ayun yung hatol natin ngayon, ha? Tribute na lang. Okay, so, gift na natin yon. Pakasal na po kayo. Kaya mo talaga kunin siyang ninang sa kasal. Oo. Akala ko din dadami na tong likes, no? At saka yung shade, grabe naman. Parang nakakabastos naman yun. Dadamot mo. Kasi, ano naman, tinan nyo, 14 years na sila.
Diba? Like, punong-puno ng love. Pero dito sa Dagok tayo, parang punong-puno ng melody eh. Sama ng loob, irritable, aburido. Wala bang love naman yung pinapairal dito? Kami na naman mali. Okay, anyway, so let's move on now with our next studio. Kung nainom ako, ewan ko ka na minamalat something and everything not nice ako ngayon. So, bago tayo lumaf ulit, syempre, let's read naman with another history. Dahil alam niyo naman dito, iba-ibang ating mga, tawag ito, emotions. This category is tearjerker is a lush SKL. At ang kanyang titulo dito is Life After Graduation. Ayan, baka maka-gets tayong lahat dito. So, anong gagawin? Ba't ang lungkot? So, anong gagawin? Let's read it! Send ako yung story ko. Go! Send kayo dito. Share your dagog2@gmail.com. Ayan, mag-send lang kayo dyan. So, dagdagan nyo ulit ang 8,000 unreaded story. Ito na. At sabi niya dito, Hello, Mima Sophia, nag-iisang content creator na kahit wala akong ambag sa buhay niya, somehow may ambag pa rin siya sa stress sa buhay ko. E paano ba naman laging absenera? Woo! Hi dun sa mga igiters na nandito na naman para makinig sa mga story ng ibang tao, pero hahatulan nila ng gnarly o wansa. Kayo kaya dito? Mel, diba? Anyway, this story is tearjerker, so konti lang ang vocabs and SKL lang din naman to about sa life ko right now. Makakagraduate ko lang ng college last June 2025. Cum laude pa. Ayun, yabang ba? Pero mga 4 years, feeling ko alam ko na kung paano mabuhay. Akala ko mag-aaral ka lang ng mabuti para makakuha ng mataas na grades at sumunod ka sa mga requirements. Tapos graduate ka. Simple lang, di ba? Kaya ng graduation ko, feeling ko finally tapos na. At after noon, akala ko yun na yung finish line. Pero hindi ko alam na yun pala yung moment na mawawala yung lahat ng nakasanayan ko. Kasi after graduation, wala ng class schedule, wala ng exam na kailangan kong paghandaan, at wala ng grades na magsasabi kung magaling ba ako or hindi. Biglang ako na lang. At doon ako nagsimulang maligaw ma. Ang weird kasi buong buhay ko, tinuruan ako maging magaling sa school, pero walang nagturo sa akin kung paano ba talaga mabuhay. Paano humarap sa interview, paano mag-handle ng rejection, paano gumawa ng decision kapag wala ng teachera ka na magsasabi kung tama o mali yung ginagawa mo. Tinuruan tayo mag-solve ng X, pero hindi tinuruan kung paano i-solve yung problema kapag hindi mo alam kung saan papunta yung buhay mo. Tinuruan tayo mag-memorize ng theories, pero walang nagturo sa atin kung paano i-handle yung sarili nating emotions kapag hindi na natin alam kung okay pa ba tayo. Pwede mo akong bigyan ng exam at aaral ako hanggang madaling araw, pero kapag tinanong mo ako ng anong plano mo sa buhay, naliloading talaga ang utak ko. Doon ko rin napansin na habang ako naghahanap pa lang ng direction, yung ibang kabatch ko nagsisimula na sa work. May nagpo-post ng first day nila, may bagong uniform, may bagong office, may bagong title sa FB. At syempre, masaya ako para sa kanila. Pero hindi ko rin maikakailan na minsan, napapatingin ako sa self ko at sa buhay ko at mapapatanong bakit sila umuusad na, ako hindi pa. For most of my life, I knew who I was because of what I was doing. Student ako, pero nung tinanggal mo yung student sa identity ko, sino na ako? Siguro yun yung pinaka-nakakatakot sa graduation, hindi yung pagkawala ng school, kundi yung pagkawala ng version ng sarili mo na sigurado ka kung sino siya. Kasi sa school may grades, may correct answer, pero sa totoong buhay, walang answer key. Walang prof na magsasabi ng congratulations, tama yung ginagawa mo at ikaw mismo ang kailangan magdesisyon kung tama ba yung direction na tinatahak mo.
Pero siguro may natutunan din ako habang naliligaw. Na hindi pala porket hindi ka umandar ng kasing bilis ng ibang tao, ibig sabihin, wala ka nang narating. At hindi porket hindi mo alam yung next step, ibig sabihin, failure ka na. Maybe we're just finally living a life that doesn't come with instruction. Kaya kung may ibang nakikinig ngayon at feeling nila na pag-iiwanan na sila right now, I just want to say na hindi kayo nag-iisa. And maybe, being lost doesn't always mean you're going nowhere. Sometimes, it just means you're finally given the freedom to choose where you want to go. So, kung makikita ko ulit yung sarili ko ng graduation day, yung version ko na sobrang proud dahil cum laude nga ako, sasabihin ko lang sa kanya na enjoy mo muna yan. Kasi pagkatapos nito, malilito tayo. Matatakot, ang magdududa tayo sa sarili natin, pero okay lang. Hindi mo kailangan malaman agad kung saan ka papunta at graduate ka na. Ngayon ka pa lang talaga magsisimulang matuto kung paano mabuhay at yun lang matama na kayo bago pa ako tuluyang umiyak dito. Sana kilikili ka, walang perfect purchase. Alam naman picture ng papaluha ko, di ba? Parang naiyak ka naman. Gets do. Walang halong eme. Totoo yung parang na pag-uunahan ka na ng ibang kabatch mo. Tapos ikaw parang, ano ba yan? Dito pa lang ako, ganyan. Pero hindi pa naman huli ang lahat, no? It takes time, it takes yung opportunity na magbibigay or makukuha mo, 'di ba? May plan sa yan. Makukuha mo yan. So you just wait for that. Wag mo i-pressure yung sarili mo or wag niyo i-pressure yung sarili niyo. At darating yan. Totoo 'yon. Ba't nag-cry? Ba't ang todo? Totoo yun. You try to. Tama yung you try to. Basta you try to. Galing nyo. We have our own time. Yes. Ako nga eh. Yan na naman. Ito naman, huwag nyo na ipa-Englishin eh. Ano sabi? Yes. Buhay ay di karera. Tama yan. Sisiguraduhin mo lang, ma. Totoo yun. Talaga, maniwala ka sa sarili mo. Bida na naman siya. Ayan, grabe. Ang daming nakarelate. Pero that's the reality talaga. Lahat pala tayo naka-experience ng gano'n. Thank you so much for sending your story. So, DJ Mike, can you go back to 140 Palias? Maniwala kami sa'yo, DJ Mod. Yeah. O, magyakapan kayo. Paano tayo tatawan nito? Masaya din naman natin yung isulat yun para, diba, nag-komedya nga siya sa dulo eh. Alam niyo naman mga e-gators, iiyak-iyak lang, after niyan, laban ulit. We have our own timeline, tama. Bida ka nila ba? Gets ba? Palit tayo ba? Sabi nga nila, paano? Bakit pa tayo nahuli sa sarili nating timeline? Hindi naman. Paano nandiyan ka, nandito ako? Ano? Komedya ba yun? Eh ako nga, task ko ba? Kung medyo ang bigat sa pakiramdam, no? Hatol daw is the climb. The climb for the graduation, song. Sabi niya dito, true to, it happens when you compare yourself to others. No? Kapag kino-compare talaga natin, feeling natin na uhuli na tayo. Pero,
it's just, we just wait for our time na baka move forward tayo, no? And then, gawin lang natin yung best shots and everything nice, no? To get that and to level up. To level up. Hoy, ang ganda na ito ha, kay girly. Comparison is the thief of a joy. Ninakaw ang kasiyahan. The best story for me, ako nga. Ang daming dada. Ito na, let's move on na. Contest ba to? Hindi lang. Thank you so much for sending your story. Ayan, ang dami nakarelate ng mga syupatembang mo, no? Anyway, let's move on now with our next story. Ang dami ka. Wala lang, binasa ko lang. Di, pag di naman nagbabasa, melody. Pag nag... Kaya na nga. Sa inyo na to, sa inyo na itong mic. Woo! Lahat na lang. Pala chick. Syupatemba. Oo, nate. So, let's move on with our next story na. So, ayan. Diba nag-tearjerker tayo? So, kailangan natin ng pang-komedya. Parang ano lang parang lumalaps ka lang no? Yung pag more on maalat na, hahanap ka ng matamis. Ganun lang yan. Hay, gumagana tong mic ko, te. May swerte nga sa akin to, eh. Ako to. Ano ba nag-baby? Ate, now wait lang. Shh. So let's move on with our next study. Ang ating next study category is, this category is komedya. Is a lush slight and libidirge. Is a lush kulaba. At ang kanyang titulo dito ay, so may kulba. Okay, paano ba? Ang hirap, no? I-mix ko. May slightly bitter, kulba, at komedya, SKL. Ang kanyang titulo dito is, wait lang, naka-file. Whycast na, naging emergency pa. Naging emergency pa, okay. Whycast na, naging emergency pa. So, anong gagawin? Let's read it! Oh. Bakit na, emergency? Ano kaya nangyari, no? So, ito niya. Ang sabi niya dito, Jaime Mas Sophie na mas marami pang sobrang buhok sa pisngi kesa sa mga nakikilala sa kanya. Ay, binang sobrang magaan ang loob ko sa'yo dahil sa taglay mong kabaitan at katinuan mag-isip. Kaya sana ma-achieve mo na ang masayang buhay, ma. Pakasal na po tayo. Bakit naman? Ang bait niya, oh. Okay. Madagdag ko lang din na, may sinasabi pa. Ano ba? Tama na. Yung mga, huwag niyo na i-add yung mga kabutihan ng buso ko. Madagdag ko lang din, nanginginig kasi ako kapag hindi ko sasabihin sa iyo to. Ikaw talaga ang pinakamagaling at Hoy, tama na kasi. Nagagalit na naman yan. Alam niyo, pag maganda mga sinasabi sa akin, device. Pero kapag mga nakakapang-ape, ganyan, tumang-tawa kayo, more. Ganyan gusto niya yun, no? So, let's move on. Parang ayaw niya talaga akong paangatin, eh. Sabi niya pa dito, okay, puputulin ko na kasi alam ko naman, sasabihin niya naman ni-revise ko. Okay, putulin na muna natin yung part na yon. Ba't ang haba? Ang haba, guys. Ang mga ganang sinasabi niya sa akin. Sobrang ganda mo pa at deserve mo talaga na maging top podcast. Dahil sa Dagok Time, ayun talagang tinitingan na dapat. So, let's move. Tama na, okay na. Ang todo na nun. Okay, ba't ang todo? So, let's move on. Sana ay sa TikTok satellite mo ito mabasa dahil gusto ko rin mabasa or makita mga reaction ng mga kapwa ko editors. Hi din kina Ate Rhea. O, yeah, shout out.
kay Kapitan Newton at kay DT Full Experience, kay RM at Trixie. Sana ay mas screen record dito habang nag-read yung pinaka-gnarly na reader sa buong universe. Ayun. So, binalik mo din na? Okay na eh. Guys, pigilan niya ako. Masasapok ko to eh. So, ang galing! After nung talagang may pa-wish-wish pa siya. Sana maabot mo yung lavish life. At tapos, so let's move on. Sabi niya pa dito, ayun. Kaya nababansagan ng one-side story eh. Kay Daddy Wheeler niya, napakaburap, stay maburap po. Para sa mga e-gators, wala akong comment. Wala din akong hihilingin sa inyong masama dahil kahit mabilis pa kayo sa alas 7, Tagalog Spanish ng 7 dahil gnarly ang reader, humatol ng Wansa, thankful pa rin ako sa inyo dahil kung wala kayo, tayong mga e-gators, kahit pala Wansa at gnarly, wala din si Mima Sophie na nagpapasiya sa atin. Oh, natouch kayo? So, bigyan mo na kami sa story doon. Ang pakatagal naman ito. Lalong-lalo na sa mga nagpapa-OA time boys dyan. Grabe, ang yayaman nyo talaga. Sana lagi nyong bagsakan si Mima Sophie ng mga gift dahil deserve niya rin talaga. Gusto niya rin kasi uminom ng mga Starbuco at anong Starbuco? Starbucks! Okay, gets so. Kapag vanity siya, OA time ay di na lang siya magla-live. Grabe, ba't ang tagal? Ba't ang tagal? Ang haba kasi, guys. Ano ba yan? Tama, gusto ko pa naman ng Starbuco. So, let's move on. Kasama niya pa dito, ma'am. Bago lang akong e-guitars, totoo na to. Kaya pa-revise na lang dahil hindi ko kabisado yung ibang mga invention mo. Pauso ka rin kasi. Next time you try 2M lang. So ito na nga, ma. Okay, ito na guys, ito na. Yechi, meron pa. Kala ko kasi start day. Wait lang ha. Sana kinat ko na, no? So let's move on. Ang sabi niya dito, nangyari ito last May 2026. O, ito na ata talaga, no? Ako lang mag-isa sa bahay dahil wala ang bawaret ko. Makakagaling ko lang sa gym. Kaya naman diretso na ako sa liko pag-uwi ng bahay. Kumapit na kayo sa mga sobrang balat nyo at ito na agad ang final twister. Ayun, freshen up na ako at nakatulog na ako. That's all, tama na kayo, may ganyang kilikid. Yun lang yun? Yun na yun? Mali ako nang na-read. Sorry. Mahabang nakahiga ako sa camera ay nag-scroll ako sa letter app nung may dumaan na video raka na nagpainit at nagpataas ng libidirch ko. So, anong gagawin? Let's call it. Yun talaga ang nasa isip ko. So, yun na nga mga walang abog-aboga, ginubasa ko ng aking Britanga at nilapirot ang nilapirot, parang ginanon ba? Ano yung nilapirot? Tinachiret. Okay. Nilapirot ang malatroso sa tigas at nagdadagta kong ngiti pairot. Nasa kasarapan na akong, so nagdadagta, ibig sabihin malakit. Pwede siyang pandikit, no? So, I think pwede ko siya ilagay sa pandikit ko ng 2x2. So, kailangan ko pa naman ngayon ng pandikit sa 2x2 ko. So, let's move on. Ito na. Nasa kasarapan na ako ng pag-nyonyo coaster talaga. Super unat na unat ang mga binti nang bigla akong pinulikat sa kaliwang binti ko. We gotta call the doctor. Please, call it. Tingnan! So, pinulikat siya dahil, gumanito, no? Yung mga daliri niya. Gets daw. Ayun, white cast na. Naging emergency pa. Makulba talaga malala dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga oras na yon dahil gusto ko mamilipit sa sakit pero iniingatan kong hindi magalaw ang kaliwang binti ko dahil sobrang sakit talaga.
Buti na lang ay naalala ko yung ginawa sa akin ng kaibigan ko nung time na din na yun na pinulikat ako habang swimming class namin. Inorpat niya ako, ma-eme lang. At so, ang gamot para matanggal ang pulikat ay orpatin. Oh, ngayon ko lang nalaman to ha. I'm gonna search it ako. Real ba talaga? Real daw yun. Okay. So, pulikat is one of the negative effect of your body. So, you just to do, sabi ni is to lick. Anong to lick? Okay. To lick. Okay. So, okay, let's move on. Okay, base, article, Scribble, sa Scribble. So, sa Scribble siya ha. Okay, so let's move on. I think it's, hindi totoo to ng article na to. So, let's move on na ha. Ganun pala yun. So, let's move on. Ang sabi niya pa dito, ito na. Ginaya ko yun. Ayun, self-service. Ay, may ulit. Pero, syempre, nung okay na ako, syempre, dahil hindi pa rin lumalabas ang white cast ko, ay pinagpatuloy ko pa rin. Na-achieve naman ang La Nina. Ay lang tama na kayo basa na ang needy pirate ko. Paripay na lang makuridid na kung anong date ko sa ang satellite palautos ba. Wala akong proof of purchase madala naman picturean ko pa, di nagdeliver na nga yung tao. Baka mamaya ipakita na naman ni Mima Sophie sa madang e-geaters kahit wala na namang consent. Tama na, ang ginamit kong email dito ay personal email. Personal email ko. At sa mga igilis na sabi ko, sa taewe ng mabait ako, sana sumabog ang mga boy nyo habang nagko-commute kayo papunta sa pupuntahan nyo. Ganon din kay Mima Sophie na konsitidor din. Sana ay sumabog ang boy mo habang nakalive ka. Para naman totoong dagok time at parang pasabi na ng igilis na tingnan ko nga kang fishball sauce ito. Feeling ko favorite mo yung fishball sauce na yon. Gets daw. So, pulikat, no? Ayun yung kanyang Ang haba ng ng intro mo, pero ano ba yan, Sana, final intro mo na lang. Ikaw na lang umintro sa lahat ng letter center natin ngayon, no? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yung deal? Thank you so much for sending your story. Ayan. Okay, so magla-last 2 story na lang ako for tonight. So, ang next story category natin is this category is, sana may horror na komedya. I love horror komedya. Is horror? Is a lush kulaba? Is a lush takot ako! At ang kanyang titulo dito is Shake, a Rattle, and Roll. Di man lang binago yung titulo talaga. Shake, rattle, and roll. So, anong gagawin? Let's read it! Wait nga lang, sabi niya ma-upload yung ko. Saan? Wait lang, si Monster ako. So, let's move on. Ang sabi niya dito, hi sa maburapi ka na absinera namin na Mima na walang ibang ginawa kundi amuyin ng newsod ng lalabs niya. At magandang araw sa mga syapatid kong e-gaters na walang ibang gusto kundi magsabi ng Wansa at Marley at readed sa mga story na title pa lang yung nabasa ni Mima. Putulin ko kayo mga sobrang balat nyo at gawing pambalot sa Dynamite para naman may kwenta kayo. Huy, favorite ko yung Dynamite. Fave na naman yan. Ginong rapper! So let's move on. Pagpasensyahan mo na at medyo mahaba itong story ko at wala masyadong vocabs. Horror nga, di ba? Ito na. Ito na nga, this story happened this year and after we decided to renovate our house, for context yung house namin medyo overdue na at panahon pa ni Kopong-Kopong. Maraming anay, butastra sa bubong at bumabaha. Palagi naman walang tubig. So anyway, yung renovated part ng bahay ay nasa likod bagong kusina at 2 new rooms na may aircon. Yung isang room ay para kay Muji at Muji namin.
At yung isa sa amin ng kapatid ko at sa pinsan namin. Sa lumang part namin ng House Mima, nandun yung lola at lolorette ko. Binigay talaga namin yung buong North Wing sa kanila para naman makapag-perform yung lolo kong may sakit sa puso at palaging najijimatay. Mali mo masundan pa yung mama ko at mga kapatid niya. May lang ma. So ito na nga, nag-comedya ka pa talaga. One night, nagluluto yung pinsan ko ng ulam nilang kapatid ko at pinsan ko ng ulam nila ng kapatid ko at yung kusina is nasa labas lang ng room namin. Yung pinsan ko na yun, kasi is open talaga yung third eye niya and madalas siyang makakita. Hindi na talaga kami nagulat nung bigla siyang pumasok na nanginginig sa takot, ma. Hawakan mo niya na ang yulbol niyo ni RM dahil ito na ang first twister. Digimon? May nakikita daw siya na anino ng buo na nakatayo sa living area namin. For context ulit ha, pag nagluluto ka sa stove at sink area ng kusina, kita naman talaga yung sa sala namin. And that time, nag-sleep over yung jowa kong Burapika, and nung nagsabi na yung pinsan namin, I decided na tawagin na yung mga ghost buster ko na lolo para magsaboy ng holy water sa bahay. So, dali-dali kami pumunta sa kwarto ni Lolo Reet at nang isumbong yung nangyari, ma. Ayun, nagbendita si Lolo ng house at ako na ang tumapos ng niluluto ng pinsan ko, ma. Sinamahan naman nila ako ng owa ko. Alangan naman, kanya-kanya tayo dito. Minumuto na nga. After nun, ma, sa kwarto na nag-itiri yung pinsan ko sa sobrang bokot at magkatabi kasi yung bed namin at may divider lang kaming cabinet. So, kita-kita ko pa din yung isa't isa. Mahawak na ulit kayo sa new ball dahil ito na ang second twister. Ma, habang kumakain siya, ma, ay pinagkikwentuhan namin yung mga horror din na nangyari dito sa Baler at marami na kasi nagpaparamdam na nangyayari at nagpapakita. Habang kami ay busy sa pagchika, ma, yung doorknob ng pinto namin ay pilit binubuksan. Alam naman namin na hindi si Lolo Rit yung kasi nasa room na siya at busy sa kakanood doon. At kung siya naman, itatawagin naman kami noon. Na first minute ay hinayaan lang namin kasi baka hangin lang yun. Pero tumagal at patuloy pa rin yung pagkikwento namin man ng mga horror ay lalo pa siyang lumalakas ng pagbukas sa doorknob. Natakot na talaga kami at wala naman yung gustong lumabas pa sa amin at tumayo talaga yung mga balahibo at yudbol namin dun, ma. At nag-decide na nga akong itigil yung kwentuhan namin tatlo para matapos na din yung pangyayari na yun. Pero may hindi talaga siya tumigil, so I decided to play Christian song. And after 2 songs, ma, ay nawala na din yung tunog na narinig namin. Hindi na namin ulit pinagkikwentuhan yung gabing yon. Pero syempre, chinika namin sa Grand Puji at Grand Muji namin na the next morning, at nagsabi na lang sila na wala akong laban dyan. At sabay pa sila ng taas ng kamay ni Lolo at Lola Ret. Gumanto sila. Simula nun, ma, ay binigyan na kami ng lolo ng holy water na nakalagay sa 1.5 na cup para naman daw mag-bless kami ng room namin every night. Hindi pa nagtatapos yung mga katatakutan namin na napagdaanan, simula pa lang yun dahil after a few months ay may nangyari na naman sa Muji namin na susunod ko na lang ikikwento. Marami talaga nagpaparamdam dito sa bahay na to. Pero dead man lang kami kasi nasanay na din kami. Yun lang ba sanang kilikili ko, more power to you. And God bless Nina. Sana marami ka pang dagok time na magagawa dahil ikaw talaga yung inaabangan ko. Hello na lang pala dyan sa kapatid kong Keki at pinsan ko. At syempre sa maburap kong Owa. Igiters din sila, ma. At minsan, dagok time yung pinapakinggan namin pag magkakasama kami. Wala nang proof of purchase, man. Nanginginig na yung tao sa takot. Uunahin ko pa mag-video kesa mag-pray. Ibahin niyo ako sa inyo, ha? Ang maghahatol ng Wansa at Norly, aabangan ko kayo sa comment section at ililista ko yung pangalan nyo at kukulamin ko. Uy! May lang, ma. Love you! Kasabi na nakasang satellite na ito nabasa. Thank you. Readed sa Nikto. So, ibig sabihin, marami nagpaparamdam sa Baler Star nila, no? Same-same lang tayo dito. Nga eh! Bida na naman siya, te. No mo, Jimbo? Yes. Yun nga, nakakulba talaga. Turuks naman.
Ba't ang todo? Yes! Nakaka-cool ba naman din talaga kapag may mga horror nararamdaman ka mga negative vibes sa Balurstra nyo, diba? Paano makakaslipasil, no? Pero, mas marami pa tayong matitinding mga horror din talaga na nare-related last year and this year, no? Grabe. So, wala akong laban dyan eh. Yun ang masasabi ko din eh, no? Ang masasabi ko lang sa story mo or sa mga horror-horror na yan ay yes! Diba nakakatakot? Uy! Ano ba nangyari sa babae na yan? Yes! Diba ang saya? Na-jimatay siya. Yun yan. So, thank you so much. Ba't ang todo? So, thank you so much for sending your story. Ayan, grabe. No? Ba't ang todo? So, thank you so much sa pag-send ng story. So, dumako na tayo sa ating nyik-nyok. Naku, hindi na naman ako nyik-nyok, te. Digimon, can you go back to 140 na nga? Kasi naman eh, parang ayaw na kasi nila sa akin. Hindi na nila ako love. Okay, dumako na tayo sa ating next story. Ating last story for tonight. Ang haba naman na ito. Ah, 11-11. Action ma. O nga no, hindi na tayo nakapag-action. Okay, hanap tayo ng action. Last story ko, magsa-search na lagi ako. Oh, wait lang. Ah, so this is a very kulaba. Okay. So this category is wait. Ang last story natin, this category is action, is a lush kulaba, is a lush dilubyo. At ang kanyang titulo dito is filter. So, anong gagawin? Let's read it! Eto na. Ang sabi niya dito, hello, Mima Sophie! Na napakaburapi ka na #1 creator na namamanse. Na sobrang ganda. At kay Kapitan Newton. At Rhea, dito yung full experience. At sa lahat na naging screen record, ready nyo na ang memory card nyo. Tagal. May memory card pa ba? Meron pa? Meron pa naman sa mga camera. So let's move on.
At sa mga kapwa ko e-gators na una palang magsasabi ng once sa pagugupitin ko kayo mga sobrang balat nyo. May heart. May heart. Pagugupitin ko mga sobrang balat nyo at gagawin kong cat food. Ayun, Whiskas. Sa mga pagkapasensya, wait lang, namumulong ako. Ba't ang todo? So, ba't lumam? Okay, so let's move on. Ito na. Sabi niya ito, pagpasensyahan mo na, Mami Ma Sofia, kung medyo gnarly ang kwento ko. Siya yun na, hindi ako. Ako na naman sisi niya pag gnarly. Sinabi niya, inadmit niya na doon eh, no? Ang galing ko magalaw ng ulo. Ang galing ko guys, ito na. Diba? Talent ko yun eh. Yung ulo. Ayun, PGT. So let's move on. Webo. Ang bilis pa-distract. So let's move on. Ito na. Shh, kaya nga. So, dito. Wait, guys. Ito na. Ang sabi niya dito, di ako ganun kagaling magkwento ng nagtatay. At oh my heart. Pagpasensya mo din, Mima, kung di ako kagaling mag-vocals. So this is to rin year back 2021. Isa akong kekiret na erbog the type. So dahil nga yung demic ma, sobrang taas ng libido ko na to. So naisipan ko makapag-met-met sa app para makapaglabas ng alam mo niya. At madiligan ang wewet ko. So may nakausap ako, okay naman siya ma. Extra siya. At naisipang makipag-met-met. Fast forward British accent, ito na nga yung first twister, Mima Sophie. Kumapit na kayo sa mga nyontaret nyo at yung ball dahil ang sinanyang picturaka ay iba sa face niya sa personal. Masa sobrang kulaba ako at takot ko na time, di ko alam ang magiging reaction ko, Mima Sophie. So, sumama pa rin ako sa met-met sa kanya kahit alam ko na ang layo ng itsura niya sa sinanya sa akin picturaka. That time, Mima Sophie, gusto ko na sabihin sa kanya na ayaw ko na ituloy ang gagawin namin at papas ako. Kaso di ako ganung tao at di ako makahindi sa kanya. Kung pwede lang kumaripas na ako ng takbo para makawala sa kanya and fast forward British accent, nakarating na kami sa balor niya. At paloob yung iskinita nila ma. Kaya medyo natagal na kami sa paglalakad, maayos naman yung place niya. Malinis at maalinsangan. So ito na nga Mima Sophie. Pag-upo ko sa sofa nila, tinanong niya ako kung naglinis na ba ako. Sabi ko hindi. Palusot ko lang yun. Para hindi ako mabotomleta. Pero hindi ko talaga siya bet, ma. Kasi iba talaga yung face niya sa sinan niya sa akin. After niya tanungin Mima kung naglinestra ba ako, sabi ko, nag-burp ako ito. Sabi ko, hindi. At ang sabi naman niya, siya na lang daw ang magbobotomleta. So, Mima Sophie, ito na ang final twister. Iba naman ata yun, te. DJ Mod. Mahabang nalilikosta siya at naglilinis, ay naisipan kong tumakas sa bahay niya. May hindi ko alam yung nararamdaman ko, Mima eh. Sobrang iba. Narelief ako din nakatakas ako sa kanila. Dahil pa siyang scene sa movie na tumatakas sa masamang tao ang nangyari sa akin. Parang naiiyak nga ako eh. Dahil ayoko naman na anong mangyari sa akin, ma. So pag uwi ko, Mima, ay nag-chat agad siya sa Grindr Raka at ang sabi niya, bakit ka jumuwi? Sabay block ako at in-install ko na ang app, ma. So yun ang Mima Sophie, basa ng kilikili ko sa mga kapwa ko igitos yan. Always stay safe at mag-ingat sa pakikipag-met-met
Wala kang proof of purchase, alam ka naman videohan ko pa pagtakbo ko sa baloy nila. Eh grabe na nga yung kaba ko at minig ko habang natakbo. Sa nagsabing once na dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Sana di mangyari sa inyo ang nangyari sa akin. Yun ang Miss Sylvie, I love you. Thank you so much for reading my story. Panipalit ko sa'yo na narinig ko sa TikTok pa or sa Spotify. Yun ang Miss Sylvie, I love you. Yun na yun. Hoy, di ba ito na-read ah? Kakasin mo. Baka siin sila. Baka naman yung isang letter sender din natin yung ano. Wala, kakasin niya lang. Ang lakas ng ulandra. Mag-ingat kayo mga I love you ko ah. Ang lakas. Yes! Ayan, 1.1 million. Thank you so much mga I love you ko. Ayan, no? So, siguro na kuluba din siya kasi iba yung sila na photo sa kanya, no? Gets to naman kasi mga ibang tao yun or everything not nice, diba? Anyway, since scenario doon sa Notify, I think nga, ingat kayo mga sis. Naalala ko yan, yung naghanap na ng single dad. Tapos, looking for single dad daw pero may anak. Ingat kayo mga sis. So, looking for single dad. Guys, ingat kayo dyan. May anak pala siya. Ano ba? Ingat kayo mga sis. Ano na naman eh? Ingat kayo mga I love you ko. And anyway, thank you so much for today's mga I love you ko. So yeah, good night. And yeah, that's all. Tama na kayo may guide yung kili-kili ko. Bye! Patatodo magpaalam. DJ Mod. Yes, na. Kaduluduluhan na. Yes. Wala na akong wala na akong pang closing remarks, no? Hatol? Ano ba hatol? Sige, maghahatol ako sa dulo. Anong hatol? Panis na yan eh. Anong hatol nga? Okay, agisala daw. Okay, sige. Digimon, before we end this, maghahatol daw. Yes, gusto nila eh. Gusto ko nila. Alam ko naman ako pa talaga. Oh, yan. Sige, please. Okay. Let's go. Hatol. Sige na. Ito na. Nya. Ay, mali ko to. Ano sa akin ba? Thank you. Good night. Oh.